Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po magkomentuhan po tayo dito po sa Tambayang Makabayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo, komentuhan po natin. Ito pong pinahayag ng NBI Director na si Melvin Matibag mga kababayan. Ayon po sa kanya ay wala daw pong record. No record daw po na doon po sa delivery sa Ilocos Norte. Wala raw pong record ang flight, yung mga flight daw po na sinasabi na nag-deliver gamit po ang chopper o eroplano papunta sa Ilocos Norte. Ayon po sa NBI Director, mga kababayan. Pakinggan po natin siya. At parang lumalabas pa na sinungaling at hindi totoo ang korupsyon na gaganap sa ating bansa. Ang lumalabas para pong ito po yata ang NBI Director yata mga kababayan, ito po yata yung taga-depensa. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Tumatayong taga-depensa ng mga magnanakaw. Hindi kaya? Umpisahan na po natin. Kasama niyo raw yung logs ng air taxi. Pwede niyo kwento lang. Yeah. Yung tungkol dun sa 18 allegedly na Marines, yes. Kasi sabi ni Sergeant Tuben, magkasama sila ni Saldico na parang sometime in 2025 na pumunta sila ng Ilocos Norte, naghatid ng pera sa bahay daw ni Pangulong Bongbong Marcos. So, ginawa namin, nag-issue kami ng subpoena duces tecum sa air taxi. At sumagot ng air taxi na meron pang board resolution na kasama na notarized na from 2023 to 2025 walang sa flight logs walang record na si Saldico at si Sergeant Tube nagkasama sa isang flight na inarkila na ang eroplano ng air taxi. So very clear yon, malinaw na wala. At ako nga, in my experience as former general manager ng Manila International Airport, lahat po ng lumilipad doon, kahit chopper lang, meron talagang lag ng pangalan. And there are times also na nakakagamit ako ng pribadong aeroplano o kaya ng chopper. Very strict na inilalag yung mga pasahero po niyan. So, hindi po mawawala yan. So, ano po implication ng sir? So, ang implication po, between sa isang nagsasabi ng kwento na gano'n at isang documented, no official na documented ng isang pribadong kumpanya na ang air taxi naman is, pag tinignan nyo, magandang reputasyon, medyo parang mas pagdududahan natin yung statement po nung isang nakiklaim na individual. Lalo na wala naman po pinakita na corroborating evidence. Kasi very surprising, ang daming pinapakitang litrato ng mga maleta, pero wala akong nakitang litrato na kasama o tumanggap isa man lang doon sa inakusahan o kasama nila si Saldico. Nakita ko po yung buong joint affidavit, 36 pages including the annexes, at sinuri na po namin dito sa NBI. Sir, yung sa notary public na notarize, ano po yung parang initial assessment na NBI sa pagdalo na kahapon? Dumalo po siya. Yan po mga kababayan. Yan po ang sinasabi po ni Matibag mga kababayan ng direktor. Napakahirap daw pong paniwalaan. Yung sinasabi pong wala raw pong flight record. Ang sinasabi po, ito pong inarkila na eroplano o chopper mga kababayan. Paano mo arkilahin kung pag-aari na mismo ni Saldico? At meron pa mga number. Di ba yung mga eroplano at chopper, may mga tag number yan Hindi po ba? At yung inaakusahan mo na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, nasa kanya kapangyarihan. Yung sinasabi po mga record, hindi ba pwedeng burahin yon mga kabayan? Hawak mo lahat ng kapangyarihan. Nagtatanong lang si Kamanong, hindi po ba mabubura yon? Lalong-lalo po kung sindikato ang gobyerno, di umano. Sindikato, dahil lahat po ngayon may issue ng korupsyon Institusyon ng Senado, House of Representatives, mga ahensya ng gobyerno, mga appointee, secretary. Hindi po ba? Pati nga ang ombudsman secretary. Hindi po ba? May mga issue ng korupsyon. Pati AFP. Pati po ang secretary ng defense. Hindi kaya pati nga yung legal counsel po. Meron lahat halos. Media. Yung sa presidente, hawak mo lahat. Nasa iyo lahat ang kapangyarihan. Hawak mo ang departamento ng DOJ, NBI, PNP, AFP, DILG, at pati ombudsman yata.
Hindi kaya mabubura mga record, mga kababayan? At sinasabi raw po, wala naman daw po kasi na tumanggap ng mga politiko. Wala raw tumanggap. Bakit po tatanggapin ng mga politiko yon? May mga security yon. May mga alala yon. May mga tauhan yon. Alangang personal siya. Siya mismo ang tatanggap. Hindi ba pwede iutos niya yon? Lalong-lalo kung presidente ka, wala ka ba mga tauhan? Sige nga. Ibang klase. Talaga pong hinahanapan po nila ng butas para po hindi po maging credible. Ito po mga testigo na 18 Marines. Hindi kaya? Talaga pong ipinakikita po sa taong bayan na ito pong mga 18 Marines, itong mga soldiers, ay hindi po credible na maging testigo ng korupsyon. Dahil lahat po ng sinasabi po ng gobyerno ngayon, katulad po ng NBI, napakahirap nilang paniwalaan. Dahil hindi daw po personal na tumatanggap ang mga politiko. Hindi raw po, mga kababayan. Kung ang tumatanggap po ay mga katulong o mga security nila, ibig sabihin po, absuelto ang mga politiko? Absuelto ang mga inaakusahan? Dahil hindi sila ang tumanggap? Ganun po ba? Pero sa bahay nila dinala? Sa rest house nila dinala? Sa condominium nila dinala? At may kuha? Hindi ba pwede yung mga tumanggap ay ipatawag na NBI? Yung mga nag-receive, yung tumanggap, napakaraming litrato, may mga tumanggap. Mga tauhan. Hindi ba pwede imbestigahan yun kung kaninong tao yon? Yung mga tao na tumanggap ng mga mali-maleta? Direktor? Matibag? Hindi pwede imbestigahan yon? Tapos na ron? Kaya nga dapat yan iimbestigahan mo yan, di po ba? Step by step. Ngayon, sila rin ang makapagtuturo. Yung mga tao na nahandon sa mga larawan, picture, na tumanggap ng maleta, na ang may-ari ng townhouse, may-ari ng bahay, may-ari ng rest house, ay mismo yung politiko. Hindi ba pag inimbestigahan mo yung mga tao na yon, kakanta yon, at sasabihin nila na sa boss ko yan? Sino may-ari ng boss? Di ba? Lalabas na po kung sino yung tao. Hindi po ba? Lalabas na po yung pangalan ng politiko kung kaninong ari-arian yung pinagdalan ng mga mali-maleta na korupsyon. Hindi po ba? Kahit naman po si Kamanong, hindi ko naman tatanggapin personal yon. Uutos ko lang sa mga bodyguard ko yon. Hindi po ba? O yan, may darating dyan. I-save nyo yan. Tanggapin nyo yan. Hindi po ba? Boss ka eh. Mag-uutos ka lang. Kaya nga po yung sinasabi po ng mga Marines, katulad po sa Ilocos, hindi po ba nakita po nila ron? Personal si Sandro Marcos at ang Pangulo dumating. Pero hindi sila yung kumuha ng maleta. Pero nahandun sila dahil bahay nila yon. Hindi po ba? At nag-overnight pa sila ron, mga kababayan. At napakahirap pong paniwalaan na dadalhin lang po tayo ng isang direktor na si Direktor Melvin Matibag dito po sa ganito pong alibay. Lawakan nyo naman ang investigasyon. Marami po kasing sangkot. Napakaraming congressman sangkot sa korupsyon. Mga senador, Malacanang, sangkot. Mga departamento, nabibigyan ng mali-maleta. Comelec, sangkot pa nga yung boss mo eh. Matibag, sangkot din yung boss mo. Hindi po ba? Pambihira. Tapos ngayon, palalabas mo na walang korupsyon. Ibig sabihin, lahat ng sinasabi ng mga Marines na sila inuutusan ng boss nila, walang katotohanan? Wala po bang naganap na korupsyon? Saan napunta ang pera ng taong bayan? Saan po kaya napunta? Sino po kumuha? Sino po nagnakaw? Kung hindi pala totoo lahat ng sinasabi ng Marines, sino po mga nagnakaw? Ang taong bayan ba nagnakaw? Huwag nyo naman pong gaguhin. Ginagawa nyo pong bobo, tanga ang mga Pilipino. Dadalhin nyo po kami sa record na walang flight. Wala raw pong biyahe. Walang naka-record na mga flight ng mga aeroplano o helicopter na pumupunta ron. Walang flight. Pambihira. May imposible pa ba ngayon sa taong makapangyarihan? May imposible pa ba na hindi mawala yung record? May imposible pa ba
May imposible pa ba sa gumagawa ng masama? Tapos makapangyarihan ka pa? Gumagawa ka ng masama? Isang damukal na ninakaw sa taong bayan? Imposible po ba sa masamang tao yon? Na kontrolado mo lahat? Hawak mo lahat ang kapangyarihan? Hindi mawawala ang mga record, ang mga files? Kung yung COMELEC nga, may problema. Tapos ito pong DPWH, di po ba? Yung mga files parang nasunog. Hindi po ba nawawala? Nasusunog? Ito pa. Pambihira, mga kababayan. Yan po, mga kababayan, ang pinagdidiinan po ng NBI Director na si Melvin Matibag, mga kababayan, na hindi po niya pinaniniwalaan ang sinasabi pong mga ebidensya ng ating po mga soldiers at mga ex-marine. Hindi po siya naniniwala, mga kababayan. Unbelievable. Ibang klase na po ang gobyerno natin. Mismo ang NBI, napakababaw pa ng investigasyon pero hindi na siya naniniwala. Binasa lang niya po ang mga statement, ang mga sinasabing nasa affidavit nila. Hindi na po niya pinaniwalaan. Wala pang malalim na investigasyon. Napakaraming sangkot na mga politiko. At may mga tauhan po yan. Yung mga politiko na yan. Wala pang investigasyon. Kahit sa katulong na tumatanggap ng mga mali-maleta. At para din doon po sa mga bodyguard na nasa larawan. Mga bodyguard, tauhan ng politiko na po pwedeng imbestigahan. Wala pa pong ginagawa ang NBA dyan at sinasabing ombudsman, pero meron na po silang konklusyon. Hinatulan na po nila agad ang ex-marine o ang mga soldiers, mga kababayan. Ganyan po katindi ang sindikato di umano na korupsyon sa ating bansa. Pinalalabas pa sa bandang huli niyan, lalabas, sinungaling ito at yan pa ang makukulong. Hindi kaya, ganyan po ang dadanasin po ng ating mga Marines. Sa bandang huli, sila pa ang may kasalanan. Pero ang pera ng taong bayan na nilimas, mga kababayan, wala na po mangyayari. Parang pinatatanggap na sa atin na okay lang magnakaw ang mga politiko. Dahil hindi naman sila magnanakaw. Dahil ang mga testigo ay mga sinungaling. Ganun po ba? Baka kayo tamaan ng kulog at kidlat. Hindi kaya, mga kababayan? Kung nagpaparusa lang naman ang kulog at kidlat, baka maubo sila. Dahil po hindi sila mga sinungaling. Kaya nga po si Cara David hindi ba si Cara David at ang milyong-milyong Pilipino ay nakikiisa po sa wish. Sa wish po ni Cara David. Maraming salamat po mga kababayan. Ganyan po talaga. Pagka po pinasok tayo ng isang sindikato at mambubudol, daig pa po natin ang nasunugan. Mga kababayan, limas, walang natira. Thank you po sa mga nakagusto po ng inyo pong Tambahay mga kabayan. Thank you po sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at sa patuloy po nagsusubscribe. Mabuhay po kayo. Thank you po sa inyo. At syempre po sa mga nagko-comment, like, share po. Thank you rin po sa inyo. Mabuhay po kayo. At syempre po shoutout po sa mga nagbibigay po ng tulong. Shoutout po kay Mila Yi, kay Tatay Nick ng Canada, kay Annie Jo, ako si Pilam, Eric Hersho ng Canada, si Gay at Shena, Balance Vision TV, Jesus Valdepena, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. At thank you po sa inyo sa lahat mga kabayan. Shoutout po. At ingat po kayo lalo po sa inyo pong mapagawa. At syempre po yung dasal at dalangin po natin na tayo po lahat, ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte at ang ating po mga marine at ex-soldiers ay maingatan po tayong lahat sa kapahamakan. At ganoon din po ang ating dating Pangulo. Madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan. At makalabas na po siya sa lalo mabilis. At ang ating Vice President ay lagi po sana ingatan sa kapahamakan. Thank you po sa mga dasal mga kabayan. Taste lang po tayo. Taste lang po. Muli po, paalam. Bye-bye.